Knock knock. Who's there? Your nightmare. Tulay ng Walang Balik. Isang Tagalog horror story by Crimson Shin. Malalim na ang gabi nang makarating sina Jessa, Carl, Trina at Marvin sa bayan ng Balintan. Galing silang Maynila para sa isang spontaneous road trip. Wala sa plano ang pagtuloy sa bayang iyon, pero dahil sa nahulog na Google Maps signal at low-bat na telepono, napilitan silang humanap ng matutuluyan. Napadpad sila sa isang maliit na transient house sa gilid ng highway. Doon nila nakilala si Mang Erning, ang matandang may-ari. Kung gusto nyong may thrill, ani Mang Erning habang nagsasalin ng kapeng barako sa tasa, dumaan kayo bukas sa tulay ng walang balik. Napatawa si Marvin. Totoo ba yan, Tay? Pang-horror story? Hindi ito biro, sagot ng matanda, seryoso ang tingin. Marami nang hindi nakauwi nang dumaan sa tulay na yan. Luma na, sira-sira. Pero ang totoong dahilan, ibang klase ang gumagala ron. Tumawa si Carl. Kayo talaga, pang YouTube yung kwento nyo. Ngumiti si Mang Erning pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiti. May mga taong umalis mang sakay ng motor. Hindi na nakita ulit. Yung iba, nakabalik pero wala na sa sarili. Kinabukasan, habang papunta sa susunod na bayan, napadaan sila sa isang kalsadang hindi pamilyar. Wala sa mapa, pero parang doon sila dinadala ng direksyon. Maya-maya ay huminto sila sa harap ng isang lumang tulay. Tignan nyo, ito yata yung sinasabi ni Mang Erning, sabi ni Trina. Nagkukupas na ang pintura ng sign na nagtataglay ng mga salitang babala, bawal tumawid, delikado. Pero parang may isinulat sa likod ng karatula gamit ang dugo. Let's take a quick look, sabi ni Marvin, palaging thrill seeker. Tumawid sila. Iba ang hangin. Malamig. Parang may malamig na kamay na humahawak sa batok nila habang naglalakad. Walang dumadaan. Walang ibon. Walang insekto. Tila ang buong paligid ay nakapigil hininga. Habang nasa kalagitnaan sila ng tulay, may narinig silang boses. Mababang tinig na tila humahaplos sa tenga. Tumuloy kayo. Tignan nyo kung hanggang saan ang kaya nyong lakas. Biglang bumagsak ang ulap at nagdilim ang paligid. Nawawala ang signal. Nagkakagulo sila. Sa gitna ng kaguluhan, may sumigaw. Si Trina! Nawawala si Trina! Nilingon nila ang lugar kung saan siya huling tumayo. Wala na. Pinalibutan ng hamog ang paligid. Napanhin ni Jessa ang mga bakas ng paa sa kahoy na sahig ng tulay. Basa, mabigat, pero may kakaiba. Baliktad ang direksyon ng mga bakas. Pabalik sa dulo ng tulay, pero wala ni isang tao. Hindi normal to, sabi ni Carl. Kailangan nating bumalik. Pero nang bumalik sila, hindi na nila makita ang pinanggalingan. Parang umiikot sila sa iisang parte ng tulay. Hindi na to ang tulay, bulong ni Jessa. Parang ibang mundo na to. Sa ilalim ng tulay, sa putikang ilog, may gumagalaw. Una, akala ni Marvin isda. Pero nang tumingin siya ulit, nakita niya ang isang kamay. Puti, kulubot, nanginginig. Pagkatapos, isa pa. Isa pa. Isa pa. Hanggang ang buong ilog ay tila binubuo ng gumagapang na katawan. Lahat sila ay natulala ng unti-unting umahon ang isang nilalang. Wala itong mukha. Wala itong mata. Pero may bunganga. At mula roon ay lumalabas ang daing. Tila iyakin ng mga nawawalang kaluluwa.
Hindi to pwede! Sigaw ni Carl habang tumatakbo paatas. Hindi na tayo makakaalis dito ng basta-basta, sabi ni Jessa. May kailangan tayong ibigay. Bigla nilang narinig ang boses ni Trina, pero mali. Mga kaibigan, bakit niyo ako iniwan? Balik kayo rito! Luminad sila. Si Trina. Pero ang katawan niya ay duguan. Ang mga mata ay itim. At ang bibig ay puno ng pulang tubig. Hindi na yan si Trina! Sigaw ni Marvin. Pero huli na. Lumapit si Carl para yakapin si Trina at sa isang kisap mata, hinila siya pababa ng tulay, diretso sa dilim ng ilog, kasunod ang daing. Walang nakakaalis. Walang nakakaalis. Si Jessa at Marvin na lang ang natira. Gumapang sila paatras, patungo sa kung saan sila nanggaling. Pero bawat hakbang ay tila isang pagsubok. Nanginginig ang tulay, humuhuni ang hangin, at nagbabago ang itsura ng kahoy na sahig. Parang may mga muka. Nagkakasala tayo, sabi ni Marvin. Parang hinihingi nila ang kabayaran. Para saan? Tanong ni Jessa, halos hindi na makaiyak. Maring, para sa kasalanan ng iba o kasalanan ng bayan. Sumpato, Jess. Nakarating sila sa dulo o sa akala nilang dulo. Pero nang hakbangin nila, ulit, binalikan sila ng gabi. At ang huling narinig ni Jessa bago tuluyan magdilim ang lahat ay ang sigaw ni Marvin. Isang napakalalim, napakasakit na sigaw na naputol sa igambla. Isang buwan ang lumipas. Nagbalik si Mang Erning sa gilid ng tulay, dalang ilang kandila at panalangin. May isa pang sasakyan na nawawala. May isa pang grupo ng kabataan na hindi na muling nakita. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi pa rin sila natututo. Bulong niya. Dahil ang tulay ng walang balik ay patuloy na nagugutom.